Sinabi din ni Chusho na tanging sila na lang daw ng kanyang master ang nasa loob ng kwartong ito. Kaya naman huwag na daw silang magsayang pa ng oras. Si Mingdi naman ay nainis dahil nilalandi na naman daw siya ng ating bida. Naiinis din siya dahil parang isang kagamitan lang daw ang tingin ni Chusho sa kanya. Tinanong naman ni Chusho kung sa tingin daw ba nito na isa siyang manyakol na tao na agad sinang-ayunan naman ni Mingdi. Tinanong ni Chusho kung gusto daw bang maibalik ni Mingdi ang kanyang cultivation na sinang-ayunan naman ni Mingdi. Sinabi din ng ating bida na kahit si Tai Suzy na isang semi-king realm ay hindi nagawang maramdaman na nawalan ng cultivation si Mingdi. Dahil sa pakikipagtsuktsakan daw ni Chusho sa kanyang master Mingdi, namangha si Mingdi dahil nagawa nitong mapawala ang bakas ng heavenly fragrance sa katawan ni Chusho. Iniisip din ni Mingdi na mabuti na lang mahusay sa concealment technique si Chusho dahil kapag nagkataon malalaman daw ng karamihan ang kanilang relasyon sa isa't isa. Si Mingdi ay nalaman na ibabalik ni Chusho ang kanyang cultivation, kaya naman tinanong niya ang ating bida kung anong gusto nitong kapalit. Ang ating bida ay naglabas ng itim na bagay, nagtaka naman si Mingdi kung ano ito. Si Chusho naman ay sinabi na basta isuot na lang daw ito ng kanyang master. Dahil bibigyan niya daw ito ng reward matapos niyang isuot ito. Ilang sandali pa, si Mingdi ay nagawa ng maisuot ang binigay ni Chusho. Ang ating bida naman ay agad lumapit sa kanyang master, at nagsimulang dumiskarte. Tinawag din ni Mingdi na rebeldeng disipolo si Chusho. Ang ating bida naman ay sinabi na ayaw niyang tawagin siya nito, kaya naman tawagin na lang daw siya ni Mingdi na stepbro. Si Mingdi naman ay hindi pumayag, kaya naman sinabi ni Chusho na napakakulit na naman daw ng kanyang master. Makalipas ang 10 minuto, nagsimula na silang magtsuktsakan, ngunit si Mingdi naman ay hindi pa din daw sasabihin ang gusto ng ating bida. Si Chusho naman ay binalaan na gagamit daw siya ng 1,000 realm echo upang marinig ng karamihan ang ungol ni Mingdi. Matapos ang pagpipigil niyang sabihin ito, hindi nagtagal sinabi na din ni Mingdi ang gustong marinig ni Chusho. Habang lumilipad ang airship pa uwi sa kanila maririnig naman ang ungol ni Mingdi mula rito. Ang eksena ay nalipat na sa bahay ni Chusho. Iniisip niya din na nabigay niya na ang kailangan ni Xiaoran. Nakatanggap din ng detalyadong impormasyon ang ating bida kay Xiaoran. Kaya naman mukhang kailangan niya daw talagang pumunta sa Secret Realm upang makuha ang isa sa mga item na kanyang kailangan. Habang iniisip na kailangan niya ng magsanay ng mabuti, nakita niya naman ang dalawang tao na may pinag-uusapan. Pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa pagkamatay ni Demon Chu. Ngunit ang ating bida naman ay iniisip na walang ideya ang mga ito na nasa harapan lang nila si Demon Chu. Nakita din ng dalawa na napalitan na ng pwesto si Shanling bilang saint, at ang pumalit sa kanya bilang ika-4 na pwesto ay si Hong Yi. Ang ating bida naman ay iniisip na kung ang Hong Yi daw ba nakakilala niya ang tinutukoy ng dalawang lalaki. Ang ating bida ay lumapit sa dalawang lalaki at tinanong kung pwede niya daw ba na mabili ang newspaper sa kanila. Agad namang nakilala ng dalawa si Chusho, kaya naman binigay na lang nila ito ng libre sa ating bida. Matapos makaalis ng ating bida, sinabi naman ng dalawa na lumakas na daw ng sobra ni Chusho, kaya naman tama lang daw ang ginawa nilang ibigay ng libre ang kanilang newspaper. Nakita ng ating bida na tama nga daw ang kanyang hinala, na ang Hong Yi na kilala niya ang tinutukoy sa newspaper. Nagulat din si Chusho dahil nakita niyang wanted si Hong Yi sa pagpatay ng mga miyembro ng Jian na sekta. Ang ating bida ay napasabi na lang na napakaloka-loka daw talaga ng babaeng ito. Ang eksena ay nabalik sa nakaraan, kung saan magkasama si Hong Yi at si Demon Chu. Nagpakilala ang dalawa sa isa't isa. Sinabi din ni Hong Yi na patay na ang lahat ng kanyang family members. Si Chusho naman ay sinabi din na nasa langit na din daw ang kanyang family members. Dahil pareho na silang walang pamilya, sinabi naman ni Hong Yi na kung bakit hindi na lang daw silang dalawa ang maging magkapamilya, na sinang-ayunan naman ni Demon Chu. Kaya naman ang dalawa ay naging isang pamilya simula noon. Gamit ang kakayahan na makapaghatid ng mensahe mula sa malayo, sinabi naman ni Chusho kay Tao Yao na may gusto siyang ipahanap sa kanya. Ilang sandali pa, si Tao Yao ay dumating na sa lugar. Tinatanong ni Tao Yao kung may bumabagabag daw ba sa ating bida, ngunit sinabi naman ni Chusho na medyo malungkot lang daw siya ngayon. Si Tao Yao naman ay naalala na 30 years ago na simula noong iligtas siya ng master at dalhin ito sa kanilang lugar. Sinabi din ni Tao Yao na maswerte ito dahil sa nagawa niyang makasurvive mula sa kamay ng mga demon noon. Si Tao Yao ay sinabi na siguradong namimiss na daw ni Chusho ang kanyang pinanggalingan. Kaya naman kung sakaling malungkot daw ang ating bida pumunta lang daw ito sa lugar ni Tao Yao. Ang ating bida naman ay masayang sumang-ayon sa sinabi ni Tao Yao at sinabing napakaswerte niya sa kanya.
Ang ating bida naman ay iniisip na ang nangyari 30 years ago ay ang kanyang plano matagal na panahon na. Si Tao Yao naman ay iniisip na mukhang nagbago na daw si Chusho nitong mga nakaraan dahil hindi naman daw ganito ang Chusho na kilala niya noon. Si Tao Yao ay biglang hinalikan ang ating bida at ibinigay ang impormasyon na hiningi nito kanina. Si Tao Yao ay umalis na at sinabing magkukultivate na daw ulit siya. Ang ating bida naman ay nagtaka kung bakit siya hinalikan ni Tao Yao. Mula sa impormasyon nalaman naman ni Chusho na nasa Chang'an City si Hongye. Ang eksena ay nalipat sa Eastern Province ng Chang'an City. Ang isang matandang lalaki naman ay tinanong kung gusto daw ba niyang maging katulad si Demon Chu. Ang babaeng ito ay si Hongye na dating pang-apat na saint. Ang matanda naman ay sinabi na balang araw tatapusin siya ng iba pang cultivator at pagpipira-pirasohin katulad daw ni Demon Chu. Si Hongye Namab ay biglang gumamit ng malakas na pag-atake at tinamaan ang matanda. Matapos ang pag-atake ni Hongye, bumaba naman siya. Tinanong ng itim na nilalang kung saan napupunta si Hongye. Kaya naman sinabi nito na papatay daw ulit siya ng tao. Tinanong din ng itim na nilalang kung gagayahin niya daw ba ang ginawa noon ni Demon Chu. Si Hongye naman ay handa daw gayahin si Chusho, kahit na pumatay pa daw siya ng sobrang daming tao. Ang ating bida ay nagkukultivate sa ilalim ng puno. Iniisip niya din na hindi niya pa nagagamit ang mga teknik na nakuha niya noon, kaya naman ito daw ang perpektong oras para pag-aralang gamitin ang mga techniques. Habang nagkukultivate, natanggap naman ng ating bida ang isang secret rune na isang siyam na salitang mantra. Ilang sandali pa, ang ating bida ay tapos na mapag-aralan ang secret rune. At mula sa likod naman ni Chusho ay may isang babae na palapit. Napansin ito ni Chusho at tinanong kung sino ang babae. Ang babae naman ay nagpakilala bilang si Walufei ng Daoyuan Peak. Tinanong niya din naman ang ating bida kung siya daw ba si Chusho ng Yunsha Peak. Ang maamong babae ay sinabi na wala naman daw siyang gagawing masama kay Chusho. Ang ating bida naman ay nakita ang seal na nilagay niya kay Tai Suzy. Kaya naman nagtaka siya kung paano ito nangyari. Hindi nagtagal na pagtanto lang din ni Chusho na nagbago ng anyo si Tai Suzy. Kaya naman naintriga siya kung bakit ito ginawa ni Tai Suzy. Ang ating bida ay nagpakilala at tinanong kung ano ang ginagawa ng babaeng may malalaking kokomelon sa lugar na ito. Si Suzy naman na nagkukunwaring si Lufei ay sinabi na may importanteng ginagawa siya dito sa Yunsha. Aksidente lang din daw na makita niya si Chusho sa lugar na ito. Si Lufei ay napansin na napakasipag ng ating bida na mag-cultivate. Kaya naman tinanong niya ito kung may balak daw ba itong pumasok sa Secret Realm. Ang ating bida naman ay sinabi na tama si Lufei. Kailangan din daw magsanay ng ating bida upang makapaghanda sa pagpasok sa Secret Realm. Ang ating bida ay napansin ang kagandahan at ang laki ng kokomelon ni Lufei, kaya naman biglang dinugo ang ilong ni Chusho. Ang ating bida ay may itatanong daw kay Lufei, kaya naman pinayagan niya itong magtanong sa kanya. Ang ating bida ay tinanong kung bakit hindi inubos ng lahi ng mga tao ang mga demon noong nagkaroon ng Great Emperor ang mga tao. At bakit hindi din daw inubos ng mga demon ang mga tao noong sila naman ang nagkaroon ng Great Emperor? Ang ating bida ay matagal na daw gustong masagot ang tanong niyang ito simula pa noon. Kaya naman umaasa daw si Chusho na alam ni Tai Suzy ang sagot. Si Lufei naman ay sinabi na kahit ang isang Great Emperor ay maaaring mamatay sa gitna ng laban kapag hindi ito nag-ingat, ngunit hindi niya daw alam kung ano nga daw ba ang tamang sagot sa tanong ng ating bida. Kapag naging isang Great Emperor daw ang isang cultivator, nagkakaroon daw ito ng kaalaman na hindi maintindihan ng sino man. Ang ating bida naman ay tinanong kung may mas mataas pa daw ba na level kesa sa Emperor. Sinabi naman ni Lufei na simula noon may 17 na Emperor na daw ang lumitaw sa kanilang kontinente, at simula din noon ang mga ito ay namatay ng walang anumang bakas. Sinabi din ni Lufei na para maging isang Emperor kailangan ng matinding talento upang marating ito. Si Lufei ay hindi makapaniwala na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga Great Emperor, kaya naman nagiging masyadong ambisyoso na daw ang kanilang usapan. Matapos tumayo ni Lufei, tinanong naman ni Chusho kung aalis na daw ba ito. Sinabi ni Lufei na aalis na siya, ngunit ang ating bida naman ay tinanong kung pwede daw ba ulit sila magkita sa susunod. Pumayag naman si Lufei, at sinabing magkita na lang sila pag nakalabas si Chusho mula sa Secret Realm. Habang kinikilig si Lufei, sinabi naman ng ating bida na maghihintay ito dito sa lugar na ito sa oras na makabalik na siya. Ang ating bida ay napagod daw ng sobra, kaya naman pupunta daw siya sa kanyang Master Mingdi upang makahingi ng cultivation resources. Si Chusho ay narinig ang pamangkin ni Mingdi na gusto makakuha ng Emperor Silver Sand.
Sinabi naman ni Mingdi na hindi niya matutulungan si Mingjer dahil kahit pakiusapan niya daw si Chusho ay hindi niya pwede ito sabihan ng walang kapalit. Nakita ng ating bida na ang lalaking ito ay nanliligaw daw kay Shauran. Akala niya din daw na isang mahusay na tao ito noon, ngunit isang normal na cultivator lang daw pala ito. Dahil may gusto itong makuha sa kanya, iniisip naman ng ating bida na pagtripan si Mingjer. Ang ating bida ay pumasok na sa kwarto, at narinig niya daw na gusto nito ng Emperor Silver Sand. Si Mingjer ay masaya daw na nakabalik na si Chusho. Ang ating bida naman ay sinabi naman na nagsasanay daw siya nitong mga nakaraang araw. Kaya naman nawalan daw siya ng oras para ibigay ang Emperor Silver Sand kay Shauran. Si Mingjer naman ay sinabi na ibigay na lang daw ng ating bida ang item dahil siya na lang daw ang pupunta kay Shauran upang ibigay ito. Sinabi ni Chusho na pinaghirapan niya itong makuha sa loob ng Divine Tower. Kaya naman si Mingjer ay napaisip na kapag nabili niya daw ito sa ating bida sigurado na tanging siya na lang daw ang magkakaroon ng ganitong klaseng item. Dahil mawawalan na daw ng opsyon si Shauran upang mapagaling ang kanyang nanay, wala na daw itong magagawa kundi lumapit at magmakaawa sa kanya. Tinanong ni Mingjer kung magkano daw ang benta ni Chusho sa item, kaya naman sinabi agad ng ating bida na 1,000,000. Ang kupal ay agad tinanggap ang deal. Iniisip din ni Mingjer na napakadali lang daw pala kausap ng ating bida. Si Chusho ay parang pamilya na daw ang turing niya kay Mingjer, na agad namang pinaniwalaan ni Mingjer. Matapos ang transaksyon ng dalawa, ang ating bida naman ay sinabi na nakalimutan niyang marami pa daw pala siyang dala na Emperor Sandstone. Habang iniisip na kailangan niyang bilhin ang lahat ng stocks ni Chusho, tinanong naman ni Mingjer na kung ilan pa daw ang dala ni Chusho. Matapos ilabas ng ating bida ang bundok ng kaparehong item, nagulat naman si Mingjer dahil sa dami nito. Sinabi ni Chusho na mukhang walang balak bilhin ito ni Mingjer. Ngunit si Mingjer naman ay sinabi na dapat daw pagsabihan ng ante niyang si Mingdi ang kanyang loko-lokong disipolo. Si Mingdi naman ay sinabi na nakuha na daw nito ang gusto ng kanyang pamangkin. Kaya naman umalis na daw ito. Si Mingjer ay wala nang masabi, kaya naman tahimik na itong umalis sa lugar. Tinanong naman ni Mingdi kung bakit daw niloko ng rebelde niyang disipolo ang kanyang pamangkin. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na naging patas lang daw ang kanilang negosasyon. Ang ating bida ay muling lumapit sa kanyang master at tinanong kung anong tinawag sa kanya nito. Ang ating bida ay sinimulang kilitiin si Mingdi, habang sinasabi naman ng ating bida na ayaw niya daw ng tinawag sa kanya nito. Kaya naman tawagin daw siya nitong stepbro. Habang kinikiliti siya ng ating bida, napansin naman ni Chusho na mukhang tumataba daw ang katawan ng kanyang master. Habang hawak ni Mingdi ang pagkain, sinabi naman ng ating bida na i-check niya daw ang buong katawan nito. Ang ating bida ay kinuha ang pagkain na hawak ni Mingdi. Sinabi din ito na hindi daw siya tumaba. Tinanong ni Chusho kung kamusta na daw ang pinagawa niya sa kanyang master noon. Kaya naman sinabi ni Mingdi na nasa kwarto niya daw ito. Ilang sandali pa ang dalawa ay nakarating na sa kwarto ni Mingdi. Habang tinatanong ng ating bida kung nasaan na ang bagay, may kinuha naman si Mingdi sa ilalim ng kanyang unan. Ito ay isang parang itlog na nasa kahon, pinuri niya din ang kanyang master dahil sa galing nito bilang craftsman. Sinabi naman ni Mingdi na hindi lang daw ito nagliliwanag dahil kaya din daw nitong maglabas ng sapat na init. Si Chusho naman ay nagsimulang gamitin ang item upang imasahe daw kanyang master. Sinabi din ni Chusho na napakaganda pa din daw ng kanyang master. Kahit na nasa 3,000 years old na daw ito. Ang ating bida ay nagsimula ng pumatong kay Mingdi. Tinanong niya din si Mingdi kung ano na ang gusto nitong gawin. Si Mingdi naman ay sinabi na gawin na daw nito ang gusto ni Chusho basta bilisan niya na lang daw gawin ito. Ilang sandali pa, ang dalawa ay tapos na magtsuktsakan. Ang ating bida ay masaya naman dahil sa maliit na bagay na parang itlog kanina ay nakatulong daw para ganahan si Mingdi sa kanilang tsuktsakan. Makalipas ang ilang segundo si Chusho ay nakalabas na, si Mingdi naman ay masaya dahil bago umalis ang ating bida ay nakalimutan daw nitong ilagay ulit ang kanyang seal. Si Mingdi ay agad nagsimulang mag-cultivate. Masaya din si Mingdi dahil sa wakas ay nagawa niya ng maramdaman ang spiritual energy sa kanyang paligid. Si Mingdi ay naramdaman na hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang cultivation, kaya naman malamang dahil daw ito sa kagagawan ni Chusho. Baka sa mukha ni Mingdi ang kasiyahan, at iniisip na makapaghihiganti na daw siya sa ating bida. Ang bolang enerhiya niya naman ay biglang nawala, na ikinagulat naman ni Mingdi. Habang nasa ibang lugar si Chusho, narinig naman ni Mingdi na kahit nasaan daw ang ating bida, ay kaya niyang isil si Mingdi.
Si Mingdi ay muli na namang nainis kaya naman ibinaling niya ang kanyang inis sa ginawa niyang manika ni Chusho. Mula sa tiyan ni Mingdi ay may naramdaman siyang puwersa. Kaya naman bigla siya nagtaka kung ano ang paggalaw na nararamdaman niya sa kanyang tiyan. Makalipas ang isang linggo, ang mga cultivator ay nagsimula ng magsama-sama sa harapan ng portal ng Secret Realm. Ang isa sa mga cultivator dito ay ang ating bida. Si Taisuzi ay ipinaliwanag na may 30 days sila sa loob ng Secret Realm. Kailangan din daw nilang makalabas gamit ang teleportation point kapag naubos na ang kanilang 30 days. Masasaraduhan din daw ang mga maiiwan kung sakaling hindi sila makalabas agad. Ang mga papasok ng portal ay kailangan din magbigay ng kanilang nakuhang yaman sa loob matapos nilang makalabas. Ang top 10 na cultivator na makakalabas sa Secret Realm ay makakatanggap din daw ng reward na nararapat para sa kanila. Si Chusho naman ay biglang inantok dahil sa haba ng eksplanasyon ni Suzy. Habang nagsasalita pa din si Suzy sa background, si Ifan naman ay nakita at tinawag si Chusho. Ang dalawa ay nagkamustahan habang iniisip ng ating bida na nakakaramdam siya ngayon ng hindi maganda kay Ifan. Tinanong ni Chusho kung anong iniisip ngayon ni Ifan, ngunit sinabi naman ito na wala lang. Masaya din daw si Ifan na makasabay si Chusho sa paglalakbay sa loob ng realm. Ang mga cultivator ay malapit na daw na pwede pumasok sa portal, kaya naman niyaya niya na si Ifan na pumasok. Habang papasok na sila may boses naman ang nagsasabi kay Ifan na kailangan niyang patayin si Chusho matapos nilang makapasok sa portal. Mula sa kagubatan ng 10,000-year forest, sinabi ni Liu Sui na kailangan tapusin ni Ifan ng malinis si Chusho at huwag mag-iwan ng bakas. Iniisip ni Liu Sui na inutusan niya na daw ang ilan sa kanyang mga tauhan upang tapusin ang pinakamamahal na disipolo ni Mingdi. Minalas din daw ang ating bida dahil sa naging master daw nito si Kim Mingdi. Mula sa hindi kalayuan siya ay may nakita. Ang lalaking kasama ni Lin Yun ay si Yifeng. Sinabi din nito na kailangan daw nilang tapusin si Chusho dahil marami na daw itong ginagawang kakaiba nitong mga nakaraan na hindi niya na daw nagugustuhan. Matapos marinig ang usapan, iniisip naman ni Liu Sui na masama daw talaga si Mingdi. At malamang ganun din daw ang kanyang disipolo. Habang naglalakad papasok si Chusho sa portal, tinawag naman siya ni Tao Yao at ni Xiaoran. Si Tao Yao ay nagulat nang makita niya si Xiaoran na tinatawag din si Chusho. Kaya naman si Xiaoran ay sinabi na nandito siya para magpaalam sa ating bida. Mula sa background tinanong naman ni Chusho ang kanyang mga babae kung anong sasabihin ng mga ito sa kanya. Habang ang system naman ay sinabi na sa dami ng babae ni Chusho ay mukhang magiging seeking daw ito balang araw. Si Tao Yao ay binigyan si Chusho ng heavy sword na ipinahanap niya noon kay Tao Yao. Ang espadang ito ay ang Sovereign Sword Azure Dragon, at ito ay may kakayahan na gamitan ito ng elemental powers upang mapalakas pa ang espadang ito. Sinubukan itong iwasiwas ng ating bida, at ito ay kanyang nagustuhan, na ikinatuwa naman ni Tao Yao dahil sa nagawa niyang mapasaya si Chusho. Si Tao Yao ay sinabihan din na mag-ingat si Chusho, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Kaya naman napanatag na daw si Tao Yao matapos marinig na mag-iingat daw si Chusho para sa kanya. Si Xiaoran naman ay binigyan ng magagamit si Chusho para sa formation making na maaari niya daw magamit kapag kinakailangan. Matapos magpasalamat ni Chusho, nagpasalamat din naman si Xiaoran sa ating bida dahil sa binigay daw ni Chusho na Emperor Silver Sand ay magaling na daw ang kanyang nanay. Inalok ni Xiaoran na bumisita si Chusho sa kanyang nanay dahil gusto daw makita ng kanyang nanay ang taong tumulong sa kanya. Si Chusho naman ay sinabing pagbalik niya ay bibisitahin niya ang nanay ni Xiaoran. Mula sa isang gilid naman si Tao Yao ay mukhang nagsiselos. Ang portal ay tuluyan ng nagbukas, kaya naman pinapasok na ni Suzy ang mga cultivator sa loob ng portal. Habang paalis na ang ating bida, sinabi naman ni Tao Yao na hindi pa sila tapos mag-usap ni Chusho. Si Xiaoran naman ay sinabing may kailangang mahanap si Chusho sa loob, kaya naman nagmamadali daw itong pumasok. Si Tao Yao ay nainis na kay Xiaoran, at sinabing layuan niya ang kanyang senior brother Chusho. Si Xiaoran naman ay sinabing magkaibigan lang daw sila ni Chusho, kaya naman huwag daw masamain ni Tao Yao ang kanilang relasyon. Sinabi din ni Xiaoran na mukhang overprotective daw na asawa si Tao Yao, kaya naman umalis daw kaagad si Chusho. Si Tao Yao naman ay tuluyan ng nainis, at tinanong si Xiaoran kung nananadya daw ba itong manginis. Ang eksena ay nalipat na sa loob ng Wangyao Secret Realm. Habang nagtataka ang isang lalaki kung gaano kalawak ang realm na ito, sinabi naman ng isa pang lalaki na may lawak ang realm na ito ng 10 million miles sa diameter. Ang ating bida ay nag-iisip kung makikipagtulungan nga daw ba siya sa iba. Ang ibang cultivator naman ay nakita nila ang ating bida,
at sinabing tatapusin daw nila ito. Nagulat naman ang ating bida dahil sa mga susugod sa kanya, iniisip niya din na kung may nagawan daw ba siya ng kasalanan sa ibang cultivator. Si Chusho ay mabilis nang tumakbo dahil napagtanto niyang hindi niya daw matatalo ang lahat ng cultivator na ito. Nilabas na ni Chusho ang kanyang airship at sinabi na ang pag-atras daw ang pinakamagandang opsyon niya sa ngayon. Si Chusho ay nakasakay na at tuluyan ng lumayo sa grupo, kaya naman ang isa sa grupo ay sinabing nakatakas na ang kanilang target. Ang isang lalaki naman ay sinabing huwag nang mag-alala ang kanyang mga kasamahan dahil nakapaglagay daw siya ng tracking sa aura ng ating bida, kaya naman kahit saan daw ito pumunta ay pwede nila itong masundan. Mula sa kailaliman ng Wangyao Secret Realm, nandito ang isa sa mga item na kailangan ng ating bida. Mula rito si Chusho naman ay kinakaharap ang malaking python, at ito ay mabilis na ding sumugod gamit ang matatalim niyang ngipin. Ang ating bida naman ay naghanda para umatake gamit ang kanyang secret rune, kaya naman si Chusho ay nagawang mahiwa ang napakalaking python. Ang laban ay mabilis na natapos sa isang tira.